dapat wag matenga. Magpakasabik lang pagkat hatid niya sarap sa tenga. Kikilusin lahat anong Hey yo, what's up? It's your boy Jude. Ako nga pala si Nego G. At ito nga pala ang Hustle and Grow. At nandito kami ngayon sa Paso de Blas para makapanayam ang isa sa mga hidden gem na mga artist dito sa Valenzuela na si Pamoso. Let's go! Pamoso. So halika, samahan nyo kami. Go! Nakasanayan na kaya wala nang lunas ang taglay. Mapagbalat kayo na sana bukas mamatay. Hindi nahihiya sa pamilya. Okay, so tara, pasukin natin ang bahay ni Pamoso. Let's go! Nakasanayan na kaya wala nang lunas ang taglay. Mapagbalat kayo na sana bukas mamatay. Hindi nahihiya sa panguhudas ay sanay. Ang pagkatao madumi kahit maghugas ng kamay. Play safe, isa ka ba sa kanila? Mga makasalanang parang mabait magsalita. Akala mo ay inosente kung magkaila. Imbis aminin ay ibabato ang sisi sa iba. Para lang di madumi sa nakuhang magmalinis. Makatakas na konsensya ay handa niyang matiis. Iiwan ang problema, di ba't nakakainis? Huwag kang mag-alala, ang kama naman ay mas mabilis. Itago mo man sa iyong mukha pa rin bakas. Mukhang bibig mo ka sinungalingan ang katas. At kung akala mo ay naiwasan mo na ang bakas. So yun, no? So andito na tayo sa bahay ni Pamoso. Napaka-simple pamumuhay. So ayun, kilala na ba natin sino si Pamoso? Isa sa mga artist ng Flip Top. Isa sa mga battle MC ng Flip Top. Siyempre, Sunugan. Yan. Pulo battle. Champion ng pulo. Champion ng pulo yun. Tsaka Motus. Malaban na rin sa Motus to si Pamoso. Siyempre, isa rin sa rap artist din. Bukod sa nagbabattle MC siya, gumagawa rin siya ng mga kanta. So, ayun, Pamoso, kamusta? Ayos lang, boss Jude. Okay. Salamat at naimbitahan nyo ako dito sa podcast ninyo ng Hustle and Grow. Yes, sir. Salamat. So, ayun, no? Simulan natin tanong kay Pamoso. No? Kasi, nasa ilang taon ka na rin ba nasa industry ng rap, Pamoso? Na mismong sa kabuuan. Una akong naka-experience na makapag-perform talaga ng rap ay 2017. So nasa 18, 19, 20 plus 4, di nasa 8 years na rin. So matagal-tagal na rin, no? So ayun, syempre, saan ba nagsimula yung pangalan Pamoso? Yun. punta tayo sa pangalan kasi parang kakaiba eh. Ang alam ko na dati meron Poso pala yun. Poso yun sa Siguro mababanggit niya yun, yung unang pangalan niya, mababanggit niya. Okay, so tanungin muna natin, no? Siyempre, kakaiba eh. Sa mga rapper na madalas nating di ba? Merong katulad ng G, may mga ganyan. Kumbaga Pamoso, may mga Mr. Ganyan, no? Mr. May mga Lil. Ito kasi is kakaiba, no? Parang napaka local ng dating. So talagang mapapansin mo na yung pangalan pa lang ng Pamoso is parang may ibig sabihin. So explain mo nga sa amin yun, Pamoso. Bakit Pamoso ang napili mong bakit Pamoso ang gusto mong maging rap name mo? Bali, ganito kasi yan. Unang beses ko nakapag-record, bali pangalawa pala. Nung una, wala pa akong rap name na parang ito na yung rap name na kumbaga nagre-record ka tapos wala ka pang plaka sa sarili mo, parang gano'n. Kasi unang beses ko nakapag-ranas ng recording sa Brown Pro kay OG Desire. Okay. Shout out OG Desire. Tapos nung second recording ko na, doon na sa Jackpot Music. Ano yung unang pangalan mo ron? Yung unang pangalan ka nun eh? Hindi, yun na yun. Famous One. Ganito kasi yan. Yun na si Famous One. Doon ko siya unang na-meet sa Famous One. Alam mo naman dati, di ba? Mahilig may one-one. Uso pa yung mga gangs, ganyan. Uso yung may mga one sa pangalan, innocent one, mga ganyan. Naano ko lang yung Famous parang kasi nung time na nag-freestyle pa lang sa mga estudyante pa ako nun eh. Nag-freestyle pa lang ako sa school namin dati nung college. Bali, may mga nakakilala sa akin. Niloloko ko ng mga klase ko na, uy, famous one. Kasi yun, nag-rap ko kasi hindi joke, mga ganyan-ganyan. Tapos yun. Tapos nung natigil ko yung pag-rap ko, then nung bumalik na ako, 2017, sa Ace Hardware. Ang 2017, yun na yung comeback
comeback na. So yung taon na natigil ka, mga 20 ano yun? 2012. Ah, 2012 so, yun eh. kumbaga 5 years Parang din, wala pa no? ako isang taon na nag-recording nun. Kumbaga nagsimula ka siguro 2011 hanggang 2012. So, tas na-stop ka na kaagad. Stop na yan. Yun na yun. Tapos pagbalik mo na, ayan, pagbalik kwento. ko ng 2017 sa Ace Hardware na ako nagtatrabaho. Tapos may sinasabi yung supervisor ko noon na sabi niya, rapper ka, di ba, Ervin? Sabi sa akin gano'n. Tapos hindi ko pa parang kinakalimutan ko na yung famous one. Parang corny na nung mga time na gano'n. Medyo pausad na, medyo ano na eh. Di yun, sabi sa akin, kilala mo ba si Plasma? Ayun Sabi niya, hindi sir eh. Sabi ko, tangina, hindi ka rapper, di mo kilala si Plasma ng 187. Classic 7 mobs to siya. Noong time na yun, Plasma ng siya, parang 187. narinig ko na siguro or nakita ko yung mukha, pero di lang ako familiar sa name. Tapos na-meet ko siya 3-day sale. Supervisor talaga? pala siya. Supervisor siya ng ibang branch. Ng ibang branch. Oo, kasi pag 3-day sale kasi, minsan nag-i-invite sila ng ibang mga para on loan, Okay. mga ganon. Tapos gusto ko siya sabayan na na mag-break time para hamunin siya ng freestyle. Kumbaga, ayun yung target mo. Rapper ka, kilalang Oo. rapper ka. Sige, susubukan ko yung nalalaman ko, lalaban ako sa'yo kahit Oo, magaling ka, mismo. kahit sikat ka. Oo, kasi Parang parang ganun eh. nagmamalaki siya ng supervisor ko eh. Tapos yun, gusto ko siyang hamunin, tapos inunahan niya na ako. Sabi niya, di ba bin rapper ka rin? Sabi ko, hindi kinabahan na ako nun. Tara, gawa tayo ng kanta. Parang Eh, di may yun. clue na rin siya, na rapper ka. Oo, tapos gumawa kami ng kanta. Nag-on the spot kami sa studio niya, kinakabahan pa ako. Di yun. Okay na, na-mix na. Oo, yun. Tapos ilalagay na kung sino-sino yung mga artist na nandun. Yun na. Eh, di Yun na- yung struggle, kasi wala ka pangalan eh. Oo, wala akong pangalan eh. Wala akong malinaw na rap name eh. Tapos nung nagsasuggest na yung dalawa naming kagrupo, si Plasma at si Pluma. Ayan, shoutout din kay Pluma. Yeah, shoutout kay Ano ba Pluma. yung dati mong ano ba yung dati mong rap name? Sabi ko, famous one, tatawanan sila. JJ mo naman. JJ mo naman Naalala yan. ko pangalan, may all-star siya nun eh. Famous one. Rhyme department. Rhyme- Shoutout sa Rhyme department, kila Moji, par. Ayun. Tapos nun, ano ba yun, famous one. Tapos, ano kaya kung tagalugin na lang natin, Oo. sabi ni Pluma. Tapos tanggalin natin yung one. Pamoso. Oh, di ba? Tapos parang, Bang! uy, parang wala pang ganun Parang wala pang ganun. Sabi ko, sige yun na lang, para lang ma-mix na kasi madaling araw na eh. Yun nga, Wala Tagalog, akong kumaga, Tagalog. tinagalog lang yung famous. Tagalog siya, yun. Ay, tuloy-tuloy na. Yun na. Tapos nung, ayun na, parang nabigla rin ako nung pagka-record namin. Saktong-sakto album launch ni Keija ng Kamaon ng Kankalo. Mga guest na sila Enigma, sila Boss, sila Uprising. Puta, pinasampa agad ako ng stage na na may perform agad yun. Sobrang kabado ko nga yun. First time ko umakyat ng stage yun para i-perform yung nasulat kong Kasi rap. nung time na panay record. So, record so lang. ayun yung nabanggit mo kanina na pinaka-first sampa mo, yung 2017. Yun yung comeback mo. Oo, yun na yun. So kaya pala, so alam na natin, no, Pamoso is local brand ng famous Yan. one. Tinagalog lang. So yun Ito nga nag-angle sa akin na nag-bring up nun. Sabi ko, Eto tol, sino ang pinakaunang naging inspiration mo sa pagrarap? inspiration ko sa pagrarap. Kumbaga parang idol, kasi ako nung sa yung si Luns, 'di ba? Ikaw, sino yung pinaka naging parang childhood hero mo na kung ba't gusto ko mag-rap dahil sa taong to? Parang sino? Actually sa akin dalawa eh. Dalawa. Nung kasi elementary kasi ako, nagrarap na din talaga ako na yung mga napapakinggan natin, di ba? Salbakuta, mga Raza Manas, mga ganyan napapakinggan natin. Pero ang una ko nakailigan na rap noon Bibiklan eh. Yung mabangis, yun. Si Pero Chemical Alice. sila yun. Yun yung mga nakakabisado ko dati mga kanta. Pero ang naging parang inspiration ko nung napakinggan ko si Don G. Bellic at saka si Yun, Looney. isa rin yun. Oh, Yun. Don G. Yun yung naano ko nun. Parang sila yung parang, ita ka na gusto kong gayahin. Kasi okay. ba't ganun parang double meaning yung yung Sulat mga nila, linya na oo, yun. yung So, mga paano linya. kaya yun? Putya, magkaka-rhyme yung mga, ang dami nun paano kaya yun? Kaya yung ginagawa ko, parang, yan, inspiration Kumbaga ko. nung araw, yung mga multi-multi na hindi pa nga natin alam eh. Pero ginagawa na pala natin. Dati pa, parang Yung tawag, hindi natin alam yung tawag. Pero sa sulat, ginagawa na natin. Kasi ako kung ako tatanungin parang nalaman ko na rin yung multi-multi na may pangalan. Nung flip-top Flip top na. Ngayon sila Looney. Doon na sila kasi nagkaroon ng brand. may brand na may mga metaphor na pala, may wordplay. Yung pala yung tawag sa mga Multi. ganun. Ano tawag? Multi-rhymes ba? Mga ganyan? Tama ba? Multisyllabic. Multisyllabic rhymes. So, yun. So, bago tayo pumunta sa pangatlong tanong. Ito mga tanong na to, ito yung madalas tanongin kasi ng mga kumahanga sa atin. Halimbawa, gaya kay Nego, tapos ganun din yung sa'yo, Pamoso. So, bago tayo papunta sa pangatlong tanong, kasi ang may-ari ng Hustle and Grow, si Boss L,
Boss Dope L, si Boss Elvin. Paano mo na-approach si Boss Elvin? Saan nagsimula yung ano nyo? Saan nagsimula yung pagiging magkakilala nyo? Eh, solid nga Maano natin yan, matalakay. Si Dope L eh. Kasi, nito lang, parang last 2 weeks yata yun, na nag-open ako ng Messenger, may message request sa akin na umu-order ng alam mo yung mga paninda namin, mga silog. Okay. Madami kaming menu, di ba? Tapos yun, umorder siya sa akin. Sabi niya, wag kang mag-alala, hindi ako scammer. Legit ako. Tapos, tanong mo kay Nego. Tapos chinat mo na ako for confirmation. Siyempre, mahirap naman. Kasi marami din mga loko-loko sa Facebook, ganyan-ganyan. Para siyempre, hindi ba sayang yung resources namin at saka yung pagod. Tinanong ko di ba, na, ayun nga, nung legit. Ayun, tapos namin kinabukasan. Ayun, tapos hindi ko alam na siya pala yung, si boss, solid na order. Thank you, sir. Thank you. Tapos, yung istorya namin ng pagkakilala ni Bossing, ganun din, tungkol din sa pagkain. Sa mga business. So, kasi si Boss L talaga, pagdating sa mga business na mga katropa rito sa atin, talaga sinusuportahan din yan, syempre. Kumbaga parang, ayun ang gusto niya yung mga tropa. God bless, sir. God bless, sir. Yun ang niya, kumbaga. Yung way niya para maipakita yung... Para mag-grow tayo. Sige, okay ang hassle na yan, supportahan ko yan. Kasi hindi naman lahat tayo, purong rap eh. Kumbaga, yung rap, syempre, passion natin. Syempre, unahin pa rin natin yung pangangailangan ng pamilya, pangangailangan natin. Like, syempre, kailangan natin ng datong talaga daily. Dahil ng pinaka number 1 nating na kailangan na obligasyon natin, lalo na may mga pamilya tayo. So, yun na. So, doon nagsimula ang approach niya kay Boss L, nagsimula sa silog niya. So, ilan ang in-order ni Boss L? Malupit si boss eh. Kasi ang in-order niya sa akin, tigi-tigi sa kada menu eh. Yung entire menu talaga in-order ni sir. 17 dishes yun. Ganun kadami. Kaya kinabukasan, sabi niya, kaya ba yan ng lunch? Gagawin namin, umaga pa lang, gising namin ng asawa ko yun. Pine-prepare na namin. Nawa ng Diyos, umabot naman. Okay naman, umabot naman on time. Tsaka very considerate din si boss. Yung medyo nagkaano lang sa rider. Pero okay lang daw. So, yun, no? So, siyempre, bago ka mag-battle rap, siyempre, may mga kanya-kanya tayong experience, no? Si Nego, ganun din si Nego. Kumbaga, bago mag-battle rap, nagsimula rin si Pamoso as rap artist muna. Diba? So, as a rap artist, ano yung mga tatlong mga natutunan mo as rap artist noon time na nagre-recording ka? Ano yung mga saan ba nagsimula si Pamoso bago magsimula kumbaga bago magsimula bago lumupit sa rap music muna sa paggawa ng kanta? Siguro yung storytelling. Kailangan sa rap pagsulat ng kanta, talagang may pinupunto. Talagang may punto, may no? Tema. Kumbaga kahit anong tema, may pinupunto dapat yung Tsaka pangalawa siguro yung target audience, kung sino yung tamang market, kung sino makikinig yung mga kanta naman halimbawa tungkol sa mga gospel, di naman pwede sa mga totoo. Di ba? Parang yun, may target lang. Tapos pangatlo siguro oras. Kailangan paglaanan talaga. Time management. Paglaanan ng oras kasi minsan may time na gusto mo magsulat pero wala ka masulat eh. Pero minsan naman pagka nasa mood ka naman, kaya kong tapusin. Katawan mo naman yung pagod. Parang gano'n. Kahit isang upuan lang, minsan 2 verse pa nga natatapos, gano'n. So, yun. Parang time management nga talaga. So yun. Yung tatlo para sa akin. So from music, parang paano mo nakahiligan naman yung rap battle? Yan. Bali nung nakahiligan ko talaga yung rap battle, matagal na bago talaga ako mag-recording na para sa mga kanta. Nag-freestyle. Pero hindi ako nakikipag-compete. Freestyle, inuman lang. Sustansya ng freestyle. Kailangan mo siyang i-practice kasi ang pag-freestyle kasi ang pagkakaalam ko, pag hindi mo siya madalas na nagagamit, parang nakakalawang ka din. Kaya dapat lagi mo siyang, kumbaga parang maging hobby mo siya. Parang routine, magiging routine mo siya. Sa loob ng isang araw. Bali yun, parang dati kasi nung nagkakabisado pa lang ako ng mga kanta, meron ako nakilala, kasi sinusundo ko palagi yung kaklase ko, elementary, grade 6 yata ako nun. Sinusundo ko lagi yung kaklase ko na yun. Tapos naigugulat ako. May nagra-rap na hindi ko alam yung kung sino kumanta. Kasi noong time na yun, alam ko yung mga kung sino yung nag-rap niya, kung sino.
Nagra-rap siya ng Hindi mo alam kung sino. Sabi ko, ba't Tapos wala? yung rap na nirarap niya, hindi mo rin alam. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Tapos nagugulat ako, bigla na lang yung mga nakikita ko, yung ginagawa niyang topic. Anong tawag doon? Sabi ko, Hindi, freestyle yung ginagawa niya, hindi mo alam kung tawag. Yung on the spot na tinatawag nga nila. Tapos yun, parang, sabi ko sa klase ko, pre, anong pangalan nun? Ay, kababata ko yan, si Lanjo Villanueva, shoutouts. Yan ang master ko. That's yun, parang tinuro niyo sa akin, tawag doon freestyle. Tinuruan niya kung paano una, 1 line, 2 lines, hanggang sa dumami. Hanggang sa natuluan niya ako. Doon na nahasa, tapos parang, doon muna na-apply na parang, pwede itong ginagawa ko sa battle parang gano'n. Di ko pa Pero yung time na yun, yung high school days ba yan? Oo, high school days. Wala pang flip-top ata niyan eh. Wala pa, di ba? Talaga may mga nagpi-freestyle. So yun yung yun yung talagang isa sa yun yung isa sa hilig ni Pamoso bago pumasok ng rap battle. Pams, bali pre kailan yung pinakauna mong acapella battle sa lahat? Tapos sino ang kalaban mo ron? Ang pinakaunang acapella, hindi ko matandaan yung month pero malamang nagre-range yun ng 2017 to 2018. Okay. Sa 2 taon na yun. Dapat kasi sasali ako sa Norte Suprema, kaso hindi ako umabot sa lineup. Kabatch ko dapat si Unico. Hindi ako umabot, puno daw yung lineup. Nagpahanap ako ng saan ako pwedeng sumali kasi gusto ko eh. Gusto ko talaga mag-battle rap gano'n. Sabi ko gano'n. Pero time na yun, kabado talaga ako. Parang nalakas ako nilong ko na parang gusto ko talaga. Ang unang battle ko nun sa Piso Rock Battle League, nakalaban ko nun si Kiko Rapista. Yun. Kiko Rapista. Choke pa nga ako nun. Ayun yung pinakauna. Acapella yun. Ang format naman nila doon, round 1, round 2, acapella. Tapos ang round 3 nila doon, freestyle naman on beat to. May beat. Tapos yung huling word na sinabi, palitan, no? Napanood ko na nga yung Piso Rap Battle. Napanood ko na nga yun. Ayun, yun ang pinakauna. Piso Rap Battle, pre, ayun ba yung nakalaban mo si Pilos? Hindi. Sa yun lyricismo yun. Lyricismo. Sa Bulacan yun, no? Okay. Bulacan din naman yun sa Piso Rap Battle. Kaso San Jose del Monte, Bulacan naman yun. Bago ka mag-flip top, anong una mong sinalihan bukod doon sa Piso Rap Battle na yun? Ayun. Bago ka sumalan sa flip top. Saan ka ba nakilala? Kasi sa flip top, magkakaalam ko, kumukuha yan sila Enigma sa mga liga ng mga Example, yung sa akin, Motos, tapos Pulo, FRBL, Sunugan, mga ganun. Pero, kumbaga saan talaga yung pinaka nahubog si Pams? Parang ganun. Sunugan sa Sunugan. Doon ka na napansin mo. Pero sumunod ko nun, after ko mag-piso, sumali na ako ng Norte Suprema ng batch 2. Doon ako parang nababad na parang unti-unti akong nahasa doon. Kasi nag-champion doon ka na nagpalabon sa battle rap, no? At pagkatapos ko doon, dami ko rin mga sinalihan. Yun, Norte Suprema, Sunugan Kalye. Nag-motos na ako noon. Motos, Pulo. Tapos nag-online rap battle pa nga rin ako eh. Yan, siguro. Yung pandemic. Yung pandemic. No? Syempre, talon tayo sa flip top. Syempre, alam naman natin ang flip top talaga is pinakakilalang rap battle talaga. Yes, sir. Sa Pilipinas, kumbaga sa buong mundo. Yun talaga Sa flip top, Pamoso, sino tingin mo pinakamabigat na nakalaban mo? Talagang pinaghandaan mo ng gusto? Sa flip top na? Nasa flip top ka na. May mga solo, ka na ba sa flip top? Meron, 2 pa lang eh. Yun eh. Pero sa 2 na yun, sino yung talagang tingin mo mas mabigat talaga na nakalaban mo? Siguro yung una. Na pinaghandaan mo? Yung una. Sino yun? Kaso, si Joss. Si Joss. Pero, shoutouts kay Joss. Siguro yung paghahanda ako nung time na yun, kita naman na hindi talaga effective. Kasi 6 days prep lang kami nun eh. Oo, sobrang iksi. Tapos, tawag nito, namali ako ng diskarte ko sa sulat. Napokusan ko yung sulat, tapos hindi ko napokusan yung pagme-memorize. Ay, nangyari sa akin nun. Pero tignan mo naman yung comeback ng pangalawang one-on-one battle niya against Fernie. Champion ng Sunugan Kalye. Pero doon, tinalo. Kasi parang nagulat lang din ako kay Sir Enigma nun na parang nangkalat, sobrang dumi na ng performance ko nung unang. Pero tignan mo naman, no? Pero binigyan pa ako, ginawa pa niya ako main event doon sa pangalawang pressure ako eh. Sabi niya, kaya 90 seconds. Di ba dapat 1 minute lang? Sa amin 90 seconds. Pero pre, di ba syempre nga ganun yung nangyari nung unang battle mo ng 1 minutes. Ano yung naramdaman mo nung nung binigyan ka ulit ni Sir Enigma? Yung parang hindi ka ba yung
takina, totoo ba to? Parang natatakot na ako kasi ganun yung unang nangyari. Or parang naramdaman mo na talagang parang gigil lang talaga na ano. Hindi, nung una nga. Halo pa rin, mixed emotion wala na pa rin. akong ano eh. Parang wala na Walang apoy? Wala na akong parang idea na makukuha pa ako ulit. Oh, okay. Parang ganun. Kasi, yun nga, parang Pero, ang ano na, ang kalat ng ano ko. Tapos yung Yun na nga, yun na yung chinat ka na. Gulat ako parang, hindi, taka na, babawi ako. Oo, yun Hindi nga yung pwede. tinatanong ko. Kumbaga, Babawi ako, hindi pwedeng maulit yung una. Yun naman eh. Hindi naman porke nagkamali sa una, wala naman second chance. Kung talaga namang nakitaan ka niya enigma ng talent talaga o ano. Kung nakitaan ka naman talaga ng talent, bakit hindi pwedeng ulitin, di ba? So lahat naman nagsisimula sa ganun talaga. May mga trial and error talaga tayo pagdating. Sa lahat naman ng bagay, hindi lang sarap battle, no? So syempre, solo battle, nagkaroon nga rin ng mga 2x2. Oo. Yan, napapasok yan. Pumasok yung naging tandem Team yun ni NP. Nego. Ano pa na? Team NP. Negative pa. So nagsimula yun. Bakit kayo naging magka-tandem ni Nego dyan? Una niyan ano eh, nag-chat na agad si boss. Bali, may GC na talaga kami. Oo. Tatlo kami. Si Kumbaga Boss parang Enigma, bibiglayin si ka Nego. na lang na may GC na. Oo. Sabi, yo, ganyan, yo. May tiwala ba kayo sa akin? Sabi ni boss. Sabi, syempre meron. Ganyan. Kaya yun, 2x2 pala yung ano. Akala namin hindi siya tournament. Unang-una, akala natin Ako tayo rin, tournament, hindi ko rin diba? naisip na tournament yun. Nagulat namin kasi may mga match-up din na ibang parang puro rookie. Ano, parang nakukutuban ko na. Ano bang pinagkaiba ng ano? Ba't may tournament ba or ano sa flip top? Tournament, meron bang hindi tournament? Meron. Yun, yung halimbawa, boss, yung tournament, yung sinalihan namin. Ayun, baga Kasi may parang- magcha-champion talaga ron, may malalaglag. Hindi ka... Meron naman ng parang entertainment lang naman. Oo, yung laban lang talaga na tulad naman nung nanood ka nung live, yung kalaban ko si Antonym. Yun, hindi tournament. Non-tournament yun. So, parang exhibition match lang. Pero although may ano yun, may talo, may panalo. Baga parang may karangalan pa rin na iuwi, no? So, ayun, doon nagsimula yung tandem niya ni Nego. Sa unang laban, ano, nung una, di ba tandem niyo? Unang laban. Ano ba masasabi mo sa unang laban natin, pre? Ano nangyari nung panalo talo? Kaya pa- Panalo kami nun. Panalo kami nun nung time na yun. Pero, syempre, ano pa eh, kapaan pa kami ng chemistry. Doon pa sa nung stage time na ng yun. kapaan. Doon kami, actually nung prep pa lang pre, di ba? Kasi magkaiba kami ng style eh. Ng stulat, ng style kung paano mag-deliver. Tapos yun, parang akala namin goods na yun na prepare namin. Tapos pagdating doon, hindi namin na-meet yung expectation na, dapat totoo. hindi ganun yung ano eh. So, alas wala nagre-react, tahimik talaga. Parang nangyari na parang may raos na lang namin. Parang ganun. Yung rounds namin na yun, okay na sa amin. Yun. Siyempre. Pero ako, no, pansin ko sa umpisa pa lang nung time na si Pamoso is andyan na, nagkakaroon na ng break. Madalas ko na siya makita sa social media na may ganito, ayan na si Pamoso eh, papunta na si Pamoso. Una kong nakikita kay Pamoso talaga, Apex talaga eh. Apex talaga eh, no? Totoo. Kasi unang ano rin talaga, kasi kahit si Apex eh, pag nakikita ko, parang Pamoso talaga eh. Minsan nga pati pag kilos sa rap battle, parang gano'n eh. Ano yun, talagang inidolo ba? Bakit? Ba't tinawag sa'yo na ganyan? Bakit tinawag sa'yo na Apex? Saan ba nag-ganyan? Saan ba nag-ugat yung conspiracy? Siguro, sa tingin ko lang ito sa tingin ko lang. Dati kasi ng mga bumabattle pa ako noon na late 2018 to 2020. Wala pa kasi akong balbas noon kasi empleyado pa ako ng SM. Siguro nung nag-ano na ako ng balbas. Kasi dati hindi naman ako inaanggilan ng gano'n ng Apex. Kumbaga dahil sa Hindi ako balbas, inaanggilan ng kaya ganun. nabuo yung ganong ano, no? Siguro nung nagpaano na ako ng balbas. Ayun. Tsaka di ko rin alam kung sino unang gumamit sa akin na angle na gano'n eh. Siguro may mga nagsasabi, may angle Pero na no, nakawig ko. Ganun pero noon pa wala pa sa flip top nagagamit na sa yung angle lang sa ibang liga, no? Or Wala pa ako sa flip top. sa ibang liga nagamit na Oo, sa iyo, no? nagagamit Nagagamit na na sa talaga. ibang Sabi noon pa lang. Noon pa lang. oo. Siguro din lang nakikita ko ano nagpahabal ako ng balbas. Dito kasi pag Pex, mag-ahit ka na ng balbas, Pex. Hindi kasi, di ba, ito rin, parang siguro, influence din. Kasi, nung wala pa ako sa flip top, isa sa Apex sa mga pinapanood ko din eh. Di lang naman, may husay naman din talaga si Apex. Oo naman, Talagang marami pure. naman mga MC akong pinapanood. Siguro nababad lang ako kakanood yung Apex. Na ano lang ako pagka sinasabi, deliver ko, yung sulat, gano'n. Which is parang, hindi naman eh. Parang ang layo naman ng sulat ko sa sulat ni Apex. Parang,
Siguro parang talagang Kasi pag appearance bumitaw lang din eh. binabasihan nila. Pag Appearance pinanood lang. ko rin yung battle ni Pamoso, yung ano Nakikita mo rin? Oo, parang nakita ko, pag ang buga, alam mo talaga, Apex. Lalo pag yung time na parang seryoso sa Apex, di ba? Yung ano, yung sabay setup na, sabay susuntok. Oo. Yung sabay punchline. Nagpapahaba pa naman ako ng buhok. Paano kaya to? Ano, pre, kamusta yung ano mo? Kamusta yung debut battle mo sa Flip Top? Ayun nga. Yun yung ano, parang bagsak talaga ako nun eh. Bagsak talaga ako nun. Kasi kahit pag ano ko, hindi na ako nag-shoutout. Pag announce na, alam ko na, panalo na si Diyos na ganyan. Dahil choke ako. Pero tignan mo naman yung comeback. Pagbaba ako, wala na ako nung pinansin. Kahit ko nga, di yata ata napansin nun eh. Yung jacket ko nga, alas naiwan ko. Oo, yun, ata. eh. Oo, Hinahanap ako ni Shira, yung chat ng chat sa akin. Pre, nasa akin yung jacket mo, nasa akin. Yun, parang dinala ko pa yun hanggang pag-uwi. Pero may mga nakausap ako mga tao na, hindi, palag lang. Oo, Kasi, totoo. ano yan, nangyayari talaga yan. Sipin mo lang, dagdag gigil yan, ganyan. Parang, kinabukasan, okay naman na na-realize ko rin na hindi, kailangan ko nang kalimutan yun. Kailangan ko nang patawarin. Next page na next page, oo. Nung gabi na yun, kasi ibang pahina yun eh. NP, next page. Uy! Wordplay pa. So, ayun nga, total, ano pa ang mga pwede naming abangan mula kay Pamoso? Mapa-battle, mapa-tracks, pwede naming abangan sa'yo ngayong taon? Ngayong taon may battle akong parating eh. Pero hindi ko muna sasabihin. Siyempre. Oo. Dapat dalawa yun eh. Oo. Dapat dalawa kasi isa, hindi na natuloy. Anong buwan yan? Para ako sakali makaredy kami. March yan. March yan. So, medyo Sa makabakabang. March. Sa inyo, hindi niya muna sasabihin, pero sa akin nasabi niya na. Pero ako, kahit lang ako. Laban, kaya ayaw ko muna sabihin. Yan, sa March. Just, paunti-unti. May Flip top na yan? Hindi. Sa adsap. Hindi pa. Okay. Hindi pa. Kakat yun. Kakat. Sa face-to-face, no? Dayan, tracks, gumagawa din, pasulpot-sulpot. Tamang release lang siguro, tamang timing. Pero Siguro ina-enjoy ko pa yung pahinga. Tsaka ito yung tamang pagkakataon para sabihin ko na abangan nyo yung gagawin namin track ni Pamoso. Okay, Under Hustle and Grow yan. Meron. Do it yan. Kumare, kung may music video yan, gagawa natin music video yan, no? So, ayun, Pamoso, no? Siyempre, dumating ka sa point na natalo ka nung una. Diba? Kumbaga, parang narinig ko nga sa iyo yung kwenta mo about dun sa, siyempre, medyo na-disappoint sa sarili. Oo. Ano yung natutunan mo ron sa pagkatalo mo na yun, sa pagdadapa mo na yun? Ano yung naging point of view mo para maging mas malakas pang Pamoso? Kaya naging nanalo, kaya naging panalo lagi ang Pamoso. Ano yung natutunan mo sa pagkatalo mo? Mas inaral ko yung time management. Tapos, parang nasa isip ko, kahit sino kalaban ko, magaling man o hindi. Oo, totoo. Palagi, parang totoo. Kumbaga parang kada laban, ilagay mo sa isip mo na huling laban na to, parang ganun. Yun na yun. Parang pagtapos ito, pag naulit pa ulit yun, ayoko na. Parang ganun. Parang yun yung pinupusta ko eh. Kaya simula nun, parang wala na akong Totoo. moments na Nasubaybayan namin kung paano yung naginawa mong parang redemption. Redemption mula sa nangyari na yun na hindi ka nais-nais, tangina hanggang sa tignan mo naman yung run natin sa 2x2. mismo, pre. Mismo. Di ba? Kaya Lalo nung uli natin. Doon ko talaga mas na-feel. Kahit talo tayo ron, na-feel ko yung uy, pucha, parang legit akong battle MC ah. Pero para sa akin parang, di ba, nung unang laban natin ng 2x2, panalo tayo. Yung pangalawa, talo tayo. Parang mas naramdaman ko pa yung feeling ng panalo ron sa pangalawa. Kasi, ikaw, ano nararamdaman mo ron? Panalo, para sa akin, siguro panalo, Kumbaga parang in hindi terms ko hindi ko kini-claim na parang dapat tayo yung panalo ron sa pangalawa. Hindi ko kini-claim. Parang mas masarap yung feeling nung pangalawang laban na parang sa bagay. Natalo ka man, at least Oo. mo yung best mo. Na, Kasi Hindi katulad nung una na nanalo kami, pero parang alam namin sa sarili namin na kulang. Parang ganoon, di ba? alam nyo yung mga... Shoutouts kay Atom Cygnus, hindi namin sinasabi na para sa amin yung panalo, baka Uy. misinterpret. Parang ang sarap lang sa feeling. Nadala lang ako, parang solid siguro, kasi. Para sa akin yung yung panalo na naramdaman ko din nung time na yon, yung experience eh. Oh, yun, yung Panalo experience. sa experience kasi sobrang appreciative ng Cebu crowd nung Talaga. time na yun, putik na feeling matik. ko. Pag Cebu talaga. Parang wala kaming in-spit na punchline na hindi sila nag-react. Ganun talaga, best crowd talaga. Solid. Ay, ano masasabi mo sa mga patuloy na sumusuporta, naniniwala sa'yo? Ayun, maraming salamat.
lalo na yung mga day ones na hindi nagbago ng pakikitungo sa akin. Mismo. Ups and downs. Maraming salamat sa inyo. Sa mga bagong naniniwala, ng mga bagong kaibigan na nakikilala ko ngayon. Thank you kasi pwede nyo pang bawiin kasi baka nagkakamali ka. Joke lang. Pero yun, salamat. Siyempre, salamat sa Panginoon, siyempre. Kung di dahil sa Kanya. Yeah. Siya naman pinakamagaling, hindi naman ako, hindi naman tayo. Siya pinakamagaling. Siyempre sa pamilya ko, sa asawa ko, sa mga anak ko, siyempre asawa ko sobrang supportive diyan sa akin. Pagka nagko-construct ako, nagpe-prepare ako, talagang nagtutunan niya ako ng pansin. Ngayon, salamat. Sa mga gustong pumasok din ng rap battle, yung mga nangangarap din ngayon na gustong pasukin ng flip top, gusto maging pamoso, gusto maging nego rin. Anong masasabi mo sa mga gustong isabak din ng ang rap battle? Siguro marami. Kailangan makapal mukha mo. Oo, number one naman talaga. Kahit saan naman talaga. Kailangan di ka balat sibuyas. Kailangan di ka maapektuhan kahit ano man sasabihin sa'yo ng kalaban mo. Kasi una-una, pag nagsusulat kayo, hindi nyo alam kung ano yung laman ng sulat nyo ng bawat isa. Kailangan disiplinado ka. Kailangan alamin mo yung roots. Roots. Siyempre, rap pa din yan Tapos mag-gather ka ng maraming information, gumawa ka ng sarili mong style, yan, na napapanood mo, dapat iba rin sa kanila. Ano pa ba? Kailangan may lakas ka ng loob. Kailangan lakas ng loob mo kasi kung wala kang lakas ng loob, wala kang karapatan tumayo sa harapan ng maraming tao. Yun! Pagpasagan ng pagkatao. Ayun. Okay. Merch, pamoso. Ayun. Mga merch natin. Gusto ko lang i-shoutout at magpasalamat palagi. Siyempre kay Sir Nico Manning, Crown Manila. Yeah, Crown Tapos Manila. kay Papa Benji Rayala, Hype Beat. Ayun, Mayor TV. Gusto ko i-shoutout si Mayor TV. Shift Clothing. Ano pa ba? Empire State. Release G. Release G Vape Shop. Release G Vape Shop. Shoutout kay Boss Jeremiah Galpo. Tsaka yung Maki Mac, par. Ito, siya may-ari nito. Nung vape na to. Maraming salamat po. At syempre yung Hustle and Grow. Maraming salamat ulit. Okay. Siyempre, ang magandang pang-ender nito. Siyempre, Team NP, pare. Tangina. Hindi pa dito natatapos ang kabanata, pare. Yun. Marami pa. Roots Clothing. Yeah. Venezuela City G's. Yan. Ano to? Dope Hustle and Grow. Hustle and Grow, syempre. Yan. Support natin yan, yung mga local brands. Yan, kumbaga, mga local entrepreneur natin na talagang gumagawa ng mga brand ng damit. Yan. Ano yan? Plariel. Plariel, yan. Local. Tsaka si Willem, yeah. nakasama Si tropa. namin yan. Napakalupit na mga tropa rin. Yan. Shoutout sa inyong lahat. So yun, alam nyo na. Flip Top Official Merch, sorry. Nakalagay Yan, ako. Flip Flip Top Top Official Official. Merch. And Mentality Clothing tsaka Chili Avenue ni Bong Delgado. Yeah. Yun. Shout out. So, ngayon, alam nyo na. Sino si Pamoso? Diba? Sana marami kayo natutunan sa vlog namin na to. Kami sumugod pa rito sa bahay ni Pamoso sa Paso de Blas, Valenzuela City. Dugong Valenzuelano. Yeah. Yan, abangan nyo mga paparating ni Pamoso. Siyempre, hindi natin kakalimutan siyempre yung lagi nating kasama, palaging nandyan sa tabi natin sa tuwing tayo may mga lakad sa Hustle and Growth. Siyempre, kumbaga, isa rin sa mga main characters natin. Yeah. Ang ating cameraman, assistant director, paita ka. Boss pa, Rysel Palau in the house, yo. Siyempre, kasama ang isa sa ating mga palachuchi boys, Bertus in the house. Yan, yung mga lagi nakasuporta Hindi dito. makukumpleto ang lakad ng Hustle and Grow pag di kasama yung mga yan, syempre. Oh, hindi kami mabubuhay pag wala yun. Lalo si Bertus, di kami mabubuhay pag wala. So, yun. We're out na. Peace.